Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pumayag na nga itong si Kuminga sa 48.5 million sa loob ng 2 taon. Pero team option po ito. Kaya marami ang nagtatanong sa ngayon bakit siya pumayag sa team option. Dahil yung kanyang gusto ay player option. Well, eto kasi yan. Tinaasan ng Golden State Warriors ang offer kay Kuminga. So bali po kahit na 2 taon ang pinirmahan ni Kuminga sa Golden State Warriors, ang goal lang po dito ay makatanggap siya ng nasa 15 million sa loob ng 1 taon. Mas mataas po yan sa qualifying offer ng Golden State Warriors na nasa 8 million sa 1 taon. So kahit papano ay mayroong malaking increase. Pero hindi naman talaga niya magagamit yung 2 taon na yon sapagkat iti-trade na naman siya sa pagbubukas ng trade season na magkakaroon ng trade deadline sa February. So definitely mga idol, sa pangkabuuan para maintindihan nyo ay tinaasan lamang po ng Golden State ang offer para kahit papano ay hindi rin po lugi itong si Kuminga. Kasi kapag kanilang pinilit si Kuminga sa 8 million na qualifying offer ay magiging unrestricted free agent po siya. Ibig sabihin nun ay hindi nila ito maiti-trade. Sa madaling salita ay hahayaan na lang po nila na alis itong si Kuminga na wala silang nakukuhang kapalit. Sa ngayon ay pansamantala lang muna itong si Kuminga na babalik sa Golden State Warriors at habang hindi pa siya na-trade ay tutulungan niya muna ang Golden State Warriors na manalo ng mga laban. Sa iba mga balita naman, tinatarget sa ngayon ni Jalen Suggs na makabalik sa kanilang laban sa opening night. Siya ay na-sideline since January. Medyo matagal-tagal na. Sa ngayon ay desidido naman siya makabalik na nasa 100% ang kalagayan at nasa tamang kondisyon para tulungan itong Orlando Magic. Samantala, hindi nababahala itong si LaMelo Ball sa sinabi ng Hornets na hindi sila mag-aalinlangan na siya ay pakawalan o i-trade kung sakaling hindi niya mabubuhat ang kanyang kupunan. Ayon mismo kay LaMelo Ball, I don't really have no pressure. Like I said, I just go in, play and try to get as much wins as we can do as best as you could. So far, para kay LaMelo Ball, ito yung real talk para sa kanya. Hindi naman talaga siya nababahala o natatakot sapagkat syempre mas maganda kung siya'y mapupunta sa isang contender na team kumpara na siya'y mas stuck sa isang Charlotte Hornets. Hindi naman magbabago ang kanyang kontrata dahil ibinigay naman yun sa kanya. Kaya as of now, itong Hornets po ang kawawa rito. Sa kabilang banda, umali naman po ng samot-saring reaksyon itong sinabi ni Austin Reeves na nais niyang maging all-star pero hindi raw sa isang bad na team. Nagpapasalamat siya dahil kasama niya sina LeBron and Luka Doncic at sa kanyang palagay ay mayroon siyang potensyal na maging all-star. Pero kung siya ay maging all-star sa isang mahinang team ay wag na lang daw. Pero tila hindi naiisip nitong si Austin Reeves na mas maganda pakinggan na ikaw ay maging all-star sa isang mahinang team kumpara maging all-star sa isang malakas na team. Dahil syempre iba ang pressure, iba ang hard work at iba syempre ang level ng respeto sa iyo. Kung ikaw ay magiging all-star sa isang mahinang team, ikaw ang bida man, ikaw ang superhero nila. Ngayon, ano ang komento mo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Para sa akin, nire-respeto ko ang sinabi ni Reeves. Ikaw, ano ang komento mo?